Tahimik ang hapon sa lumang parke ng San Esteban. Ang mga puno ay dahan-dahang gumagalaw sa saliw ng hangin, at ang mga ibon ay tila may sariling usapan sa itaas. Sa gitna ng parke, may isang lumang mesa na gawa sa kahoy, gasgas, kupas, at halatang maraming taon nang nakatayo roon. Sa ibabaw nito, naroon ang isang chessboard. Dalawang matandang lalaki ang magkatapat na nakaupo. Pareho silang seryoso, parang ang buong mundo ay nakasalalay sa larong kanilang nilalaro. Walang nanonood. Walang pumapansin. Para sa karamihan ng dumaraan, isa lamang itong karaniwang tanawin, dalawang matanda, naglilibang, pinapatay ang oras. Ngunit para sa isang bata, ang tanawing iyon ang magiging simula ng lahat. Ang bata ay nagngangalang Lucas. Siya ay 12 taong gulang, payat, at palaging may suot na kupas na backpack. Hindi siya kilala sa parke, ni hindi rin siya madalas makita roon. Sa araw na iyon, napadaan lamang siya dahil pinaikli niya ang daan pauwi. Huminto siya. Hindi dahil sa mga matanda. Hindi dahil sa parke. Kundi dahil sa chessboard. May kakaibang hatak ang mga piraso, ang itim at puti, ang tahimik ngunit mabigat na tensyon sa pagitan ng mga galaw. Hindi alam ni Lucas kung bakit, ngunit tila may boses sa loob niya na nagsasabing, manood ka. Tumayo siya sa gilid ng mesa. Tahimik. Walang imik. Napansin siya ng isa sa mga matanda, si Mang Victor, isang dating propesor sa unibersidad na matagal nang nagretiro. Tiningnan niya ang bata saglit, saka muling ibinalik ang tingin sa board. Check, mahinang sabi ng kalaban niya, si Mang Roberto. Napakunot ang noo ni Mang Victor. Tumagal ang ilang segundo. Pagkatapos, isang piraso ang kanyang inusog. At doon napasinghap si Lucas. Hindi niya sinasadya. Lumabas lang ang reaksyon sa kanyang dibdib. Nagkatinginan ang dalawang matanda. May problema ba, iho? Tanong ni Mang Roberto, may halong biro. Napaatras si Lucas. O wala po, pasensya na po. Ngunit si Mang Victor ay hindi tumingin sa bata. Nakatitig pa rin siya sa chessboard. Anong nakita mo? Tanong niya, biglang seryoso. Nanlaki ang mata ni Lucas. Po, bakit ka napasinghap? Tahimik ang paligid. Kahit ang hangin ay tila huminto. Nag-alinlangan si Lucas. Hindi siya sanay magsalita sa matatanda, lalo na sa ganitong sitwasyon. Pero may kung anong lakas ang nagtulak sa kanya. Yung galaw po ninyo, mahina niyang sabi. May mas mabilis pong paraan para manalo. Tumawa si Mang Roberto. Talaga? Batang-bata ka pa. Ngunit si Mang Victor ay dahan-dahang tumayo. Tiningnan niya ng direkta si Lucas, parang sinusukat ang kanyang kaluluwa. Sabihin mo, wika niya. Lumunok si Lucas. Lumapit siya sa mesa. Hindi niya hinawakan ang mga piraso, tumingin lang siya. Kung ililipat po ninyo ang knight dito, sabi niya, sabay turo sa isang kahon. Mapipilitan siyang ipagtanggol ang reyna. Tapos sa susunod na galaw checkmate na. Tumahimik si Mang Roberto. Tumigil ang ngiti. Dahan-dahang inusog ni Mang Victor ang knight, eksaktong kung saan itinuro ng bata. Ilang segundo ang lumipas. Isang galaw. Dalawang galaw. Checkmate. Napaupo si Mang Roberto, parang nawala ng lakas. Impossible D. Tumingin si Mang Victor kay Lucas, ngayon ay may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Hindi ito saya. Hindi rin pagtataka lamang. Ito ay pagkilala. Marunong ka bang maglaro? Tanong niya. Umiling si Lucas. Nanood lang po ako dati sa bahay ampunan. Parang tinamaan ng kidlat si Mang Victor. Anong sinabi mo? Sa ampunan po, ulit ni Lucas. May lumang chessboard doon. Walang nagtuturo. Pinapanood ko lang po. Muling umupo si Mang Victor. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Anong apelyido mo, iho? Reyes po. Lucas Reyes. Parang may pumutok sa isip ng matanda. Tumitig siya sa kawalan. Reyes, bulong niya. Hindi alam ni Lucas, ngunit ang pangalang iyon ay may dalang bigat, isang lihim na matagal nang ibinaon sa nakaraan. Isang lihim na konektado sa isang proyekto, isang eksperimento, at isang batang pinaniniwalaang nawala na magpakailanman. Tumayo si Mang Victor.
Lumapit siya kay Lucas at marahang inilapag ang kamay sa balikat ng bata. "Huwag kang aalis," sabi niya. "May kailangan akong malaman." Sa sandaling iyon, may bumukas na pinto sa nakaraan, isang pinto na matagal nang nakasara. At ang batang tumigil lamang upang manood ng chess ay hindi na muling magiging isang ordinaryong bata. Dahil ang isang hakbang niya sa chessboard ay nagbukas ng lihim na kayang baguhin ang lahat. Hindi agad nakausap ni Lucas ang sarili niyang isip matapos ang nangyari sa parke. Habang naglalakad siya pauwi, paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang mga mata ni Mang Victor, matalim, puno ng tanong, at tila may hinahanap na matagal nang nawawala. Hindi na siya sinamahan pauwi ng dalawang matanda, ngunit bago sila maghiwalay, may isang bagay na hindi niya malilimutan. "Babalik ka bukas," mariing sabi ni Mang Victor. Hindi iyon tanong. Isa itong utos. Tumango lamang si Lucas. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay hindi siya pwedeng tumanggi. Kinabukasan, mas maaga siyang dumating sa parke. Ang araw ay hindi pa ganap na sumisikat at ang hamog ay nakadikit pa sa damuhan. Walang ibang tao roon maliban sa iisang pamilyar na figura na nakaupo sa parehong mesa. Si Mang Victor. Mag-isa. "Akala ko hindi ka darating," sabi ng matanda nang mapansin si Lucas. "Nandito po ako," sagot ng bata, bahagyang kinakabahan. May chessboard na naman sa mesa, ngunit kakaiba ang ayos. Hindi ito pangkaraniwang setup. May mga pirasong sadyang wala sa posisyon, parang isang puzzle. "Umupo ka," utos ni Mang Victor. Umupo si Lucas sa tapat niya. Hindi pa man nagsisimula ang laro, ramdam na niya ang bigat ng sitwasyon. "Lucas Reyes," mabagal na bigkas ng matanda. "Alam mo ba kung bakit mahalaga ang apelyidong iyan?" Umiling ang bata. "Hindi po. Iyan lang po ang alam kong pangalan ko." Bahagyang napapikit si Mang Victor. 40 taon na ang nakalipas, panimula niya. May isang batang isinilang na may kakaibang kakayahan. Hindi lakas. Hindi bilis. Kundi isip. Tahimik si Lucas. Hindi basta talino, dagdag ng matanda. Kundi kakayahang makakita ng mga galaw bago pa man mangyari. Parang may gumalaw sa dibdib ni Lucas. Tinawag namin siyang Subject C, pagpapatuloy ni Mang Victor. Isang eksperimento. Isang lihim na proyekto ng gobyerno. Nanlamig ang kamay ni Lucas. Isa sa mga kondisyon ng proyekto, sabi ng matanda, ay burahin ang pagkakakilanlan ng bata, pangalang, pamilya, nakaraan. Napatingin si Lucas sa lupa. "Bakit ninyo sinasabi sa akin ito?" tanong niya, halos pabulong. Dahan-dahang inilapag ni Mang Victor ang isang paon sa gitna ng board. "Dahil ikaw lang ang nakakakita ng tamang galaw." Sinimulan nila ang laro. Ngunit hindi ito ordinaryong chess. Sa bawat galaw may tanong si Mang Victor. "Bakit dito? Ano ang nakikita mo? Anong mangyayari kung magkamali?" Hindi sumasagot si Lucas ng mahaba. Minsan, iisang salita lang. Minsan, turo. Ngunit sa bawat galaw niya, unti-unting nagbabago ang ekspresyon ng matanda. Hanggang sa tuluyan niyang ibinagsak ang reyna. "Tama na," sabi niya. "Hindi ka nag-iisip tulad ng isang manlalaro." Tumigil si Lucas. "Ko, iniisip mo ang buong board," sagot ni Mang Victor. "Parang hindi ngayon ang tinitingnan mo, kundi ang 5 galaw sa hinaharap." Tahimik ang bata. Ganyan na ganyan siya, bulong ng matanda. "Sino po?" Napatingin si Mang Victor kay Lucas, ngayon ay maihalong takot at lungkot. "Ang batang akala naming namatay." Sa bahay ampunan, hindi mapakali si Lucas. Habang nakahiga sa kama, may isang tanong na paulit-ulit sa kanyang isip. "Sino ako?" Kinabukasan, tinawag siya ng tagapamahala ng ampunan. May bisita raw siya. Pagpasok niya sa opisina, isang babaeng nakaitim ang nakaupo roon. Maayos ang buhok, malamig ang mga mata. "Lucas Reyes," sabi ng babae. "Ako si Agent Morales." Nanikip ang dibdib ng bata. "May mga taong nagtatanong tungkol sa iyo," dagdag ng babae. "Mga tanong na mas mainam sanang manatiling nakabaon." "Wala po akong alam," sagot ni Lucas. Ngumiti si Agent Morales, ngunit walang init. "Eksakto," sabi niya. Samantala, sa parke, mag-isa si Mang Victor.
May hawak siyang lumang folder, dilaw na ang papel, kupas ang tinta. Sa takip may nakasulat. Project Reyes, terminated. Hindi ka patay, bulong niya. Natagpuan na kita. Ngunit hindi lang siya ang nakakaalam. Sa malayo, may isang sasakyang itim ang kulay na tahimik na nakapark. At sa loob nito, may mga matang nagmamasid. Ang larong matagal nang natapos ay nagsisimula muli. At si Lucas, ang batang tumigil lamang upang manood ng chess, ay nasa gitna na ng isang laban na mas delikado kaysa anumang board. Dahil ang kanyang pangalan ay hindi lang pangalan. Isa itong lihim. Hindi na ordinaryo ang mundo para kay Lucas matapos ang pagbisita ni Agent Morales. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang may mga matang nakatutok sa bawat galaw niya, kahit wala siyang nakikitang tao. Sa bahay ampunan, tahimik ang gabi. Ang ibang bata ay mahimbing na natutulog, ngunit si Lucas ay gising pa rin. Nakatitig siya sa kisam, habang ang bawat salita ni Mang Victor ay paulit-ulit na umaalinggaw sa kanyang isipan. Subject C. Project Reyes. Isang batang akala ipatay na. Hindi ako yon, bulong niya sa sarili. O baka ako nga? Kinabukasan, muling bumalik si Lucas sa parke. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may pakiramdam siyang maisasagot sa kanyang mga tanong doon. Naroon si Mang Victor, nakaupo sa parehong mesa, hawak ang 2 tasa ng kape. Akala ko hindi ka nababalik, sabi ng matanda. Kailangan ko pong malaman ang totoo, sagot ni Lucas, diretso ang tingin. Tumango si Mang Victor. Alam kong darating ka. Inilapag niya sa mesa ang isang maliit na recorder. Pinindot niya ang play. Isang lumang boses ang umalinggaw, mas bata, mas matatag. Subject shows advanced pattern recognition beyond expected parameters. Nanlamig ang batok ni Lucas. Iyan ang boses ko, sabi ni Mang Victor. Noon. Bago ko sinubukang itigil ang lahat. Bakit ninyo ito itinago? Tanong ni Lucas. Dahil kapag nalaman nilang buhay ka, sagot ng matanda. Hindi ka na nila pakakawalan. Samantala, sa isang lihim na gusali sa labas ng lungsod, may pulong na nagaganap. Isang malaking mesa, napapalibutan ng mga taong nakaitim. Confirmed, sabi ng isang opisyal. Ang bata ay buhay. Umiling si Agent Morales. Hindi pa tayo sigurado. Ibinato sa mesa ang isang larawan. Si Lucas, kuhang-kuha sa parke. Ang galaw niya sa chess ay kapareho ng subject C, dagdag ng opisyal. Hindi iyan pagkakataon. Tumahimik ang silid. Kung ganoon, sabi ng isa pa. Ibalik natin ang proyekto. Sa parke, naglatag si Mang Victor ng chessboard. Ngunit sa pagkakataong ito, may mga simbolo ang bawat piraso. Hindi na ito laro, paliwanag niya. Ito ay simulasyon. Ng ano po? Ng mundo, sagot ng matanda. Sa bawat galaw ni Lucas, may ipinapakitang senaryo si Mang Victor, giyera, krisis, pagbagsak ng ekonomiya. At sa bawat pagkakataon, alam ni Lucas kung aling piraso ang dapat isakripisyo upang mailigtas ang marami. Paano mo nalalaman? Tanong ni Mang Victor, nanginginig ang boses. Hindi ko po alam, sagot ni Lucas. Parang nakikita ko na po ang mangyayari. Napaupo ang matanda. Diyos ko, G. Biglang may humintong sasakyan sa gilid ng parke. 3 lalaking nakaitim ang bumaba. Lucas Reyes, tawag ng isa. Kailangan ka naming makausap. Tumayo si Mang Victor sa harap ng bata. Wala siyang kasalanan. Ngumiti ang lalaki. Hindi kasalanan ang kailangan namin. Kakayahan. Tumakbo si Lucas. Hindi niya alam kung saan, basta't palayo. Ngunit bago pa siya makalayo, huminto siya. May nakita siyang chessboard sa kanyang isip, isang huling galaw. Lumiko siya. Tumawid sa makitid na eskinita. At sa isang iglap, nawala siya sa paningin ng mga humahabol. Paano niya nagawa iyon? Sigaw ng isa. Sa malayo, hingal na hingal si Lucas. Ganito pala ang pakiramdam, bulong niya. Ang makita ang hinaharap. Sa gabi ring iyon, may iniwang sobre sa kama ni Lucas sa ampunan. Walang pangalan. Walang address. Sa loob, may isang papel at isang maliit na chess piece, isang knight. Sa papel, nakasulat. Kung gusto mong malaman kung sino ka talaga, hanapin mo ang unang board.
At sa sandaling iyon, alam ni Lucas, hindi na siya makakatakas. Ang Project Reyes ay muling nagising. At ang batang minsang tumigil lamang upang manood ng chess ay ngayon ng pangunahing piyesa sa isang larong mas malaki kaysa sa kanya. Kinabukasan, bumangon si Lucas ng mas maaga kaysa karaniwan. Sa dibdib niya ay maihalo ng kaba at kuryosidad. Alam niyang kailangan niyang sundan ang mga palatandaan, ang sulat, ang knight, at ang tinig ng nakaraan na nagbabanta sa kanya ng katotohanan. Lumakad siya palayo sa ampunan, direksyon patungo sa lumang parke, kung saan unang nakita ang chessboard. Ngunit bago niya narating ang lugar, may kakaibang pakiramdam siya, parang may mga matang nakamasid sa bawat hakbang niya. Sa dulo ng eskinita, isang maliit na lumang bahay ang kanyang nasilayan. Bahay ng kahoy, may lamat sa dingding at tila iniiwasan ng araw. Sa harap nito, nakatayo ang unang chessboard. Hindi ito ordinaryo, mas malaki, mas detalyado, at bawat piraso ay may marka, parang may kwento. Mang Victor ang nakatayo sa tabi. Dito magsisimula ang lahat, sabi niya. Ang board na ito ang unang hakbang sa Project Reyes. Ang lahat ng lihim ay nakatago rito. Bakit po? Tanong ni Lucas, nanginginig. Dahil dito nagsimula ang eksperimento sa isang batang may kakayahang makita ang hinaharap. Lucas ay tumingin sa bawat piraso. Natatangi ang mga ito. Ang knight ay may nakaukit na simbolo ng araw, ang reyna ay may marka ng buwan, at ang pawn ay tila may maliit na letra. Ang bawat galaw, paliwanag ni Mang Victor, ay kumakatawan sa isang desisyon. Isang hakbang sa tunay na mundo. At bawat maling galaw ay may katumbas na kaparusahan. Habang sinisiyasat ni Lucas ang board, biglang may kumatok sa pintuan. Si Agent Morales ang pumasok. Lucas Reyes, sabi niya. Dahil sa galaw mo kahapon, nagkaroon kami ng kuryosidad. Gusto naming malaman kung gaano ka mabilis mag-isip. Hindi ko po gusto ang ganitong laro, sagot ni Lucas. Ngunit may kakaibang ngiti sa mukha ni Agent Morales. Hindi lang ito laro. Ito ay pagsubok. Habang nag-uusap, dahan-dahang inilatag ni Mang Victor ang mga unang tala ng proyekto. Lumang mga dokumento, larawan, at video na nagpapakita ng batang minsang tinawag na Subject C, isang batang eksperimento na may kakayahang makita ang hinaharap. Lucas ay napahinto. Tiningnan niya ang video. Isa siyang bata, mas bata kaysa sa kanyang kasalukuyang edad, at eksaktong kagaya ng kanyang nakikita sa salamin. Hindi ito ako, bulong niya. Lucas, sabi ni Mang Victor, ito ang katotohanan. Ikaw ang nawala, ikaw ang natagpuan. At ang lahat ng ito ay nagdala sa iyo dito. Dahan-dahang inilatag ni Mang Victor ang knight sa gitna ng board. Ito ang simbolo ng iyong simula, paliwanag niya. Kung tama ang galaw mo dito, matutuntun mo ang katotohanan. Ngunit kung mali, maaaring mawala ka sa mundo ng tuluyan. Si Lucas ay huminga ng malalim. Handa na po ako, wika niya. Habang iniikot niya ang pawn, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya. Tila lumilipad ang isip niya sa nakaraan at hinaharap sabay. Nakita niya ang kanyang sarili sa ampunan, sa parke, at sa mga lihim na gusali na kanyang hindi pa nararating. Lucas, sabi ni Mang Victor. Ang bawat galaw mo ngayon ay may epekto sa lahat ng susunod na pangyayari. Huwag kang matakot. Huwag kang magdadalawang isip. Ngunit maging maingat, may mga mata na laging nagmamasid. Sa gilid ng parke, may isang itim na kotse ang tahimik na nakapark. Nakamasid ang dalawang lalaki mula rito, hindi napapansin ni Lucas. Hindi niya alam na ang susunod na galaw niya ay magbubukas ng pinto sa nakaraan, at sa kabilang banda, haharapin niya ang panganib na maaaring sumira sa Project Reyes, o sa kanya. At sa huli ng araw, habang nakatayo si Lucas sa harap ng board, naunawaan niya. Ang simpleng hakbang sa isang chessboard ay hindi lamang laro. Ito ay susi sa kanyang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Ang huling bahagi ng kanyang paglalakbay ay nagsimula sa isang malamig na hapon. Ang parke ay tahimik, halos walang tao. Si Lucas ay nakatayo sa harap ng unang board, kasama si Mang Victor. Ang knight na iniwan sa kanya ay parang nagliliwanag sa ilalim ng mahina na sikat ng araw, tila may mensaheng hinihintay na matuklasan. Lucas, sabi ni Mang Victor, malalim ang boses, ang oras na ito ay higit pa sa laro. Higit pa sa lahat ng nakaraan mo. Tumango si Lucas. Handa na po ako. Sa harap nila,
may isang malaking holographic projection na biglang lumitaw mula sa board, isang kumpletong mapa ng mundo na may mga kumikislap na marka sa iba't ibang lokasyon. Ang Project Reyes, paliwanag ni Mang Victor, ay hindi lamang eksperimento. Isa itong sistema. Sinubukan nilang gamitin ang kakayahan ng mga bata tulad mo para baguhin ang hinaharap upang i-predict ang mga krisis bago pa man sila mangyari. Tumango si Lucas, ngunit may kaba sa kanyang dibdib. At sino po ang gumawa nito? Ang gobyerno, mga siyentipiko at mga opisyal na mailihim na layunin. Ngunit may mga taong gustong abusuhin ang kapangyarihan na dala ng kakayahan mo, sagot ng matanda. Sa malayo, naramdaman ni Lucas ang presensya ng itim na kotse at ang mga mata ng mga lalaki mula sa part 4. Hindi nila siya nakikita ngayon, ngunit alam niyang nakatutok sila sa bawat galaw niya. Mang Victor ay dahan-dahang naglatag ng mga piraso. Ito na ang huling laro, Lucas. Sa bawat galaw mo, may epekto sa tunay na mundo. Isa ka ng sentro ng Project Reyes. Ngunit tandaan mo, ang pinakamahalaga ay hindi lang ang galaw mo, kundi ang intensyon mo. Si Lucas ay huminga ng malalim. Muling tiningnan ang board. Nakita niya ang koneksyon ng bawat piraso, ang pawn, knight, reyna, at hari. Sa huli, napagtanto niya ang pattern. Ang bawat galaw ay may nakatagong mensahe, isang lihim na senyas patungo sa katotohanan ng kanyang pagkakakilanlan. Habang naglalaro, unti-unting naipakita sa kanya ang nakaraan. Ang pagkabata niya sa ampunan at ang kanyang pangalan bilang Subject C. Ang mga eksperimento na ginawa sa kanya, hindi para saktan, kundi subukin ang kakayahan niyang makita ang hinaharap. At ang mga taong nais gamitin siya para sa sariling kapangyarihan. Lucas, sabi ni Mang Victor, hindi ka na saan man ngayon dahil aksidente. Nasa iyo ang susi para wakasan ang Project Reyes, o palalawigin ito sa maling kamay. Sa isang mabilis na galaw, inilapat ni Lucas ang knight sa tamang posisyon. Sa sandaling iyon, ang buong board ay lumiwanag at ang mga marka sa mapa ay nasynchronize. Ang mga nakamasid na kalaban ay nagulat, ang kanilang teknolohiya ay hindi makapagsubaybay sa kanya. Maliwanag, bulong ni Mang Victor. Pinili mo ang tama. Pinili mong gamitin ang kakayahan mo para sa kabutihan, hindi sa kapangyarihan. Ang projection ay unti-unting naglaho. Ang board ay bumalik sa normal, ordinaryong chessboard. Ngunit ang knight ay nanatili, simbolo ng kanyang tagumpay at ng lihim na naiwan para sa kanya. Lucas ay huminga ng malalim. Sa wakas, naramdaman niya ang katahimikan sa kanyang isip. Alam niyang hindi pa tapos ang mundo, ngunit siya ay handa na. Bago siya umalis sa parke, tiningnan niya si Mang Victor. Salamat po, sabi niya, may ngiti ngunit mailalim sa mga mata. Hindi mo lang tinapos ang laro, Lucas, sagot ng matanda. Tinapos mo rin ang isang kabanata ng nakaraan mo. At ngayon, ikaw ang may kontrol sa iyong hinaharap. Sa huling eksena, lumalayo si Lucas, hawak ang knight sa kamay. Ang araw ay lumulubog at sa kanyang likuran, ang board ay tahimik, ngunit puno ng lihim at pangakong bukas ay magiging mas maliwanag. Ang batang tumigil lamang upang manood ng chess ay ngayon naging tagapangalaga ng lihim, tagapili ng hinaharap at tagapaghubog ng sariling kapalaran.